Ang transisyon sa January 2, 2026 ay minarkahan na nakakatakot na katahimikan sa mga medical bulletin ng Queen of All Media habang ang mundo ay tumitingin sa modernong medisina upang ipaliwanag ang lumalalang kalusugan ni Kris Aquino, isang mas madilim, mas sinaunang bulong na nagsisimulang malunod ang tunog ng mga monitor ng ospital dahil muli na namang isinugod si Kris Aquino sa isang hindi natukoy na pasilidad o ospital. Ang mga headline ay hindi na tungkol sa mga autoimmune disease kundi tungkol na rin ito sa kulam. Ngayong gabi, nagsasagawa ang DISTV ng emergency metaphysical na investigasyon sa pinaka-controversial na teorya ng dekada. Ginalugan nila ang manipis na linya sa pagitan ng medikal ng misteryo at supernatural na mga sabotahe mula sa nakakabahalang mga update sa kanyang social media hanggang sa nakakabigla na pagkakasangkot ng isang certified healer sa loob ng industriya. Itinatanong namin ang tanong na natatakot ang bansa na bumulong, si Kris Aquino ba ay nahabol ng isang sumpa? Ang balita ay pumutok na parang kulog pagkatapos ng maikling panahon na naramdamang katatagan, bumagsak ang kalusugan ni Kris Aquino na nangangailangan ng agarang paglipat sa ospital. Ang mga kamakailang larawan na ibinahagi ni Kris ay nagpapakita ng isang frame na napakahina na nag-apoy ng mass panic. Ang dati niyang makulay na mga mata ay sumasalamin sa ngayon sa isang labanan na tila lumalampas sa pisikal na kaharian. Sa gitna ng bagyong ito ay nakatayo ang isang malamat na figura ng Philippine cinema, si Elizabeth Oropesa, kilala hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte kundi bilang isang certified albularyo o folk healer o shaman. Si Oropesa ay matagal nang naging vocal critic ng pamilya Aquino mula pa noong pagkapangulo ni Yumaong Noynoy Aquino. Sinimulan ng mga netizens na ikonekta ang mga tuldok sa pagitan ng malalim na puot sa politika ni Oropesa at ng kanyang esoteric na kaalaman. Posible bang tumawid ang tunggalian sa politika sa espiritual na mundo? Nang harapin, si Elizabeth Oropesa ay natiling misteryo na nagsasabi na ito ay mahirap na paratang ang sinuman sa mundong ito. Hindi niya kinumpirma o tinanggi ang mga bulong ng pangkukulam, ngunit ang kanyang katayuan bilang isang Duterte diehard at ang kanyang mga pakikipag-away sa publiko kay Kris ay naging pangunahing interes ng mga tao sa korte ng opinyon ng publiko. Iminungkahi ng mga tagaloob na ang kampo ni Kris ay naghahanda para sa isang peace talk sa veteranong aktres upang wakasan na ang mga chismis. Kung ito ay isang legal na pagpupulong o isang espiritual na intervention ay nananatiling makikita. Pero noon pa man, hindi na ito natatanggap pa ng kampo ni Elizabeth Oropesa dahil ayon sa kanya, wala naman dapat pang pag-usapan kung ang pagtutunguhan lamang ay ang tungkol sa sakit ni Kris na ayon sa kanya ay wala siyang kinalaman dito. Pero ganun pa man, pinanindigan nito na ang kanyang mga hula noon kay Kris Aquino na kanyang ipinayag nitong nakarang taon na pinag-iingat ang Queen of All Media nitong taong 2026. Hanggang sa ngayon, naging palaisipan pa rin sa mga netizens ang naging payag na ito ni Elizabeth kay Kris Aquino kung bakit gano'n na lamang ang babala nito sa Queen of All Media. May lumalabas kasi ng mga balita na ang tarot card umano na ginawa ni Oropesa sa panguhula kay Kris ay lumalabas na may isang madilim na mangyayari sa taong 2026. Karamihan sa mga naging komento ng mga netizens ay tila pagpapayawatig ito na hanggang sa taon na lamang na ito tatagal ang buhay ni Kris at hindi na imposible pang-abutin pa siya ng taong 2027 na sa makatuwid ito ay babala ng isang kamatayan.